manalangin sa ating mga Panginoon. Tayo lang po rin umuhod at humingi ng gabay sa ating nagilang Diyos. Amang banal Diyos ng mga mangyayari sa lahat. Buong puso buwan Panginoon at kapakumbaba Panginoon sa oras dito sa iyong banal na hanapan Panginoon. Sapagkat sinibukan ni Panginoon gaya na tumayo sa iyong banal na hanapan. Isa lang po kami Panginoon na katulad po kami ng basahan na marami Panginoon. Subalit, sa iyong nahabag na naman, nahabag ka Panginoon sa tulad namin Lord. At ilinis mo kami Panginoon sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, pagkahat kami ay may lakas na loob Panginoon at tumayo sa iyo. Walang naharapan kami Panginoon ay hindi ng mga anak mo Diyos. Naginang Diyos sa oras mo dito Panginoon, pangunahan kami, samahan kami Panginoon sa oras na ito. Sa ganang aming sarili Panginoon, wala po kami magagawa. Buksan mo Panginoon ang aming pang-spiritual na pangunawa Panginoon. Panglubusan namin maunawaan ang iyong mga salita Panginoon sa oras nito. Ang iyong Panginoon ang lingkod o Lord ay gagamitin sa oras na ito Panginoon, Lord sa lahat naman Panginoon ang iyong ikaw siya magpaunawa Panginoon sa bawang sasamin at isugo mo Panginoon ng Espiritu o yan Lord sa bawang isa sa oras na ito. At sa iyong mga pangyayang pangalan, Panginoon, aming sinasaway ang lahat ng Espiritu ng bibigay ng kalubaybayan, Panginoon. Espiritu ng bibigay ng kaguluhan, lumayas ka sa tanas sa oras ito. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Daginang Diyos, salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ilang po lahat ng kapurihan at pangyarihan. Kadakilaan na iyo at nagpalayanan. Amen. Amen. Isang malakas na pagpapakto sa ating mga Panginoon. At bago po lahat ang buhay bumabati ng isang mapagpalang hapon sa lahat ng mga kapatid na nandito na kaisa sa gawain ko ng ating mga Panginoon. Sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan nasa oras na ito na nakikinig ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga magagawa ng ating mga Panginoon, sa ating buting pastor, at higit sa lahat, ay binibigay ko pinamataas sa pagpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa mga kapatid tayo na po ay nagkako sa mga salita ng Diyos sa oras nito. Nang ating pong pag-aaralan mga kapatid tayo ay pong mababasa sa tulad ng ang tulad ng mga awit, Kapitulo 100, versikulo 4 hanggang 5. Na ganito po ang sinasabi. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng sari-sari lahat. Amen. Purihin po ang mga salita po ng ating mga Panginoon. Amen. So, bago po akong magpatuloy mga kapatid, bibigay po ako ng isang halimbawa. Sa paano po ang pagpasok sa pintuan po ng ating mahal na Panginoon. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan mga kapatid sa oras na ito, enter into His gate with thanksgiving. Amen. So, alam niyo mga kapatid, may isang tao na punong-puno siya ng problema. Punong-puno siya ng alalahanin sa kanyang buhay. Na ang tao na ito mga kapatid ay nagkaroon siya ng malaking
pagsubok sa kanyang buhay na halos hindi na niya ito makayanan. Isang araw, parang naisipan niya mga kapatid na gusto niyang tapusin yung buhay niya dahil sa mga problemang kanyang nararanasan. Subalit, bigla niyang naalala na may Diyos pala na nagtulong. Naalala niya ang Panginoon. So, siya ay nagkaroon ngayon ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos. Nasabi niya, wala nang ibang makakatulong sa akin kundi ang Panginoon. Dahil punong-puno siya ng problema. Punong-puno siya ng pagsubok. Siya ngayon ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. So, hindi siya nagkamali ng nilabihan niya. Isang araw, siya ay lumapit sa ating mahal na Panginoon at siya nanalangin, Panginoon, tulungan mo. Alam ko, ito lamang ang siya makakatulong sa akin dahil sabi nga, ang tao kapag umasa ka sa kapwa mo tao, magiging mo wala. Amen. So dahil kapag sa Diyos ka lumapit, ang Diyos ay hindi nagtatahan. Amen. Ang sabi nga ng kanyang mga salita na sa aklat ng 1 Corinthians na hindi bibigyan ng Diyos ng pagsubok ang tao na hindi niya makakayanan. Amen. Sabi niya, pagdating ng mga pagsubok ay bibigyan niya ng lakas ang tao. Amen. Sabi niya, enter into His gates with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful unto Him and bless His name, for the Lord is good, His mercy. Amen. Ang Diyos daw ay mabuti at maawain. Magpakailan nga sabi niya, His everlasting, His truth, enduring to all generation. Ang awa niya, sabi niya, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng sanlibutan. Kung ikaw ay isang Kristyano, mga kapatid, hindi lang sa iyo, mahahapag ang Diyos, maging doon sa mga generation mo, sabi ng mga nakasulatan. Amen. So naalala niyo po mga kapatid, yung kahit pa ulit-ulit na inaaral ito mga kapatid, yung buhay ni Sakeo, hindi po si Brother Delia. Yung pong Sakeo na sinasabi sa mga nakasulatan. Amen. Kung tinignan mo yung buhay ni Sakeo, mga kapatid, pag-aaralan mo, may inspire ka. Bakit? Kasi si Sakeo, mga kapatid, ay katulad ni Brother Delia na mali, sabi ng mga nakasulatan, at tanda. So, basahin po natin mga kapatid sa kalam ng Lucas chapter 19, verse 1 to 10. Kung ano po ang naging buhay ni Sakeo. Sabi mo dito sa mga, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalan Sakeo. At siya'y isang puno ng maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. At pinagpipilitan niya makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y tanda. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nung dumating si Jesus sa daang yaon, pag-ibigay mo yung kalahati ng kayamanan mo sa mahihirap. Hindi yung gagawin ng tao. So, balik sa oras na yun, mga kapatid, may conviction.
kay Sakeo. Amen. Parang gawin niya yung bagay na yun. Amen. Nandun na yung pag-amin ni Sakeo. Pag-iinig ng tawag niya sa Diyos. Amen. Na hindi basta-basta madaling gawin sa isang tao. Amen. Ano po ang sabi ng Panginoon? Napakagandang sinabi ng Diyos kay Sakeo. At ngayon sabi niya, dumating ang kaligtasan sa tahanan ko. Amen. Nasa oras na yun, ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa tahanan na yun. Dahil nakita niya yung paus-pusong pagsisisi ni Sakeo. Amen. So tayo nga mga kapatid, tayo nga kumisan wala pa sa katiting na sa buhay ni Sakeo yung mga buhay, mga bagay na nagagawa natin. Pero bakit kumisan gusto na natin sumuko? Amen. Wala lang tayong pera, wala lang tayong trabaho. Pero kumisan nagiging hadlang na yan sa buhay natin. Amen. Alam niyo, Panginoon, mga kapatid, pag-alis mo pa lang sa tahanan, sa iyong tahanan, hanggang sa pagpasok mo dyan sa pintuan na yan, gusto ng Panginoon, iwanan mo yung mga problema mo. Amen. Sabi niya, pumasok ka sa kanyang pintuan na may pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Amen. Ayaw ng Panginoon na pumasok ka dyan at dala mo yung mga problema sa buhay. Kasi hindi mo mapupuri ang Diyos pagdating na mapupuri. Bakit? Iisip mo yung problema mo. Hindi mo kasi iniwan. Hindi mo ibinigay sa Diyos. Kaya, pumasok ka dito sa gawain ng Panginoon, umuwi kang may problema. Dahil kasi dala-dala mo yung mga problema sa buhay mo. Ano po ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo? Chapter 11, verse 29 and 28. Ang sabi niya, mga kapatid, pasanin ninyo ang aking pamatakanya at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpababang puso, at masusumbungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot, sabi niya, ang aking pamatok at magaan ang aking pasal. Amen. Hindi pala tayo yung pumapasal ng problema. Amen. Kundi ang Diyos. So, nais ng Panginoon na ibigay, isuko mo, sabi niya, yung mga pasalin mo sa Kanya. Amen. Kasi kung ikaw ang magdadala ng problema na yan, matitigil ka, sabi ng mga pasalin. Amen. Mga kapatid, kahit dumaranas tayo ng pagsubok, mga discouragement sa buhay natin, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Bakit? Ikaw pinanglubi. Naumpisahan na natin, mga kapatid, kailangan natin itong tapusin. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay nakikita na natin. Amen. Tayo rin ang lugi kapag tayo po ay tumigil na maglingkod sa Diyos. Lahat tayo ay dumaranas sa pagsubok. Nararanasan lahat namin yan, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na tayo po ay tumigil. Sapagkat biblical po na nandyan yung mga pag-uusig sa buhay natin. Amen. Hindi naman tao yung kausap mo, di ang Panginoon. Siya yung lubusang na nakaalam
Kahit Diyos ang pag-usap mo. Amen. Tingnan po natin mga kapatid ang buhay po ni Haring David. Si Haring David mga kapatid, bagamat siya ay hari, bagamat siya ay matuwid na sa paningin ng Panginoon, pero bakit nagkasala pa rin siya? Bakit? Kasi habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi tayo magiging perfecto. Walang perfecto na tao. Magkakasala at magkakasama na pa rin tayo. Naglilito ako sa mundong ito. Ano po mga kapatid ang naging kasalanan ni Haring David? Si Haring David mga kapatid ay nagkaroon siya ng case ng murder at adultery. Ipinapatay niya ang isa sa kanyang mga kawal para lamang maangkin niya yung isang babae na gusto niya. Ginawa niya, bagamat siya ay hari, ginawa niya yung kapangyarihan niya, ginamit niya upang yung pagnanasa niya ay masugal. So ang ginawa niya, pinapatay niya ang kanyang kawal. So yun ay matuloy ba sa harapan ng Diyos ang kanyang ginawa? Hindi po. Yun ay walang kasalanan sa Diyos. So hindi naman mga kapatid, nandun po yung adultery. Basahin po natin mga kapatid sa aklat ng Psalm chapter 51. Ang sabi po dito, awit chapter 51 verse 1. Makikita po natin dito kung paano nagsisi si Haring David sa kanyang ginawa. Ang sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahan loob. Sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalansa. Hugasan mo ako lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansa at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ay ihinap pag nagsasalita ka at maging malinis pag bumatol ka. Narito ako'y inayuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihim ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisuko at ako'y magiging malinis. Ugasan mo ako at ako'y magiging lalong mabuti kaysa niyere. Paparinggan mo ako ng kagalakan at kasiyahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga gala. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawingin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Amen. Amen. Nakita po natin mga kapatid kung paano nagsisi si Haring David. Amen. Inantin niya sa Diyos ang ganyang kasalanan. Ganun din po tayo mga kapatid. Ang gusto kasi ng Panginoon, mga kapatid, huwag natin ikubli yung mga kasalanan ng sa Kanya. Amen. Aminin natin na tayo ay nagkasala sa Diyos. Amen. Amen po mga kapatid. Huwag natin pasanin mga kapatid yung mga bagay na hindi natin kayang pasanin. Sapagkat may Diyos na hanggang dulo mo sa atin.
Kung tutusin, si Haring David ay di po basta-basta ang kanyang ginawa. Pero bakit pinatawad siya ng Diyos? Dahil inanin niya ang kasalanan niya. Amen. At maging mga kapatid, yung buhay ng isang prodigal son. Alam na alam po natin yan mga kapatid, yung prodigal son na isang anak na suwag sa kanyang magulang. Amen. Na kanyang naging buhay, sila po ay mayaman mga kapatid. So, ang ginawa ng isang alimuhang anak nito ay kinuha niya yung mana niya sa kanyang ama. At siya ay nagpapalayo-layo. Nilustay niya sa mga nakasulatan yung mga bahagi ng kayamanan ng kanyang minana sa kanyang ama. Subalit dumating yung panahon na siya ay naghihirap. Naubos yung pera na minana niya sa kanyang magulang. At dumanas siya ngayon ng kahirapan. Hanggang sa siya ay nagbuto. At naisipan niya nung time na yun na siya ay magipagtrabaho na lamang. Subalit walang tumatanggap sa kanya. So one time na siya ay nagipagtrabaho sa matag-aalaga ng baboy. So dahil sa gutom na kanyang nararanasan, kahit pagkain na lang ng baboy, ay kakainin niya. Bakit? Kasi hirap na siya. Amen. Hirap na ang tao na ito. One time na dahil sa kanyang hirap na kanyang nararanasan, naalala niya ngayon ang kanyang ama. Nang sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, nandoon yung mga katulong. Amen. Yung mga katulong niya, kumakain sa oras. Nakakain nila yung gusto nila. Masasarap at hindi basta-basta. Samantalang sabi niya, ako na anak niya, ay dumaranas ngayon ng kahirapan. Ni walang makain. Amen. So, ano pong ginawa niya? Yung kaunting lakas niya, mga kapatid, yun ang ginamit niya upang bumalik siya sa kanyang ama. Sabi niya, babalik ako sa ating ama. So, nung siya bumalik sa kanyang ama, mga kapatid, buong puso na tinanggap siya ng kanyang ama. Bakit? Sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Amen. Bagamat yung time na yun na kinuha niya yung money niya sa kanyang ama, pero nilustay niya doon sa hindi magandang bagay. Pero ang iginanti ng kanyang ama, mga kapatid, ay hindi po kasamaan, kundi kabutihan. Tinanggap pa rin siya ng dalawang kamay ng kanyang ama. At sa kanyang pagbabalik, sabi ng banal na kasulatan, malayo pa lang siya, natanaw na siya ng kanyang ama. At sinalubong siya. At may big na niyakap ang kanyang anak. Amen. At sa oras na yun, binignisan siya. Amen. Eh, hindi man lamang sinabi ng banal na kasulatan na sinubatan niya ang kanyang anak dahil sa kanyang kasalanan. Kundi, tinanggap siya ng kanyang ama, niyakap niya, at binignisan siya. Mga kapatid, ganoon ang ating mahal na Panginoon. Kahit anong klase ng kasalanan na nagawa natin sa kanya, mga kapatid, hindi na yun tinitingnan ng Diyos. Bakit? Tayo ay tinubos na ng Panginoon.
Kung minsan mga kapatid ganito, alam niyo po kasi, si Satan po, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng kaisipan na hindi maganda. Kung minsan kasi nakagawa tayo ng kasalanan, isinisip ni Satan sa ating isipan na wala na tayong kapatawaran. Hindi po ganun. Pinatawad na tayo ng Panginoon, alalahanin niyo po. Hinugasan na tayo ng Panginoon ng kanyang dugo. Nagkaroon na tayo ng kapatawaran sa Diyos. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Kumisan kasi madalas mga kapatid sa paparting po ng banal na hapunan. Kuminsan may mali tayong mga kaisipan. Kuminsan ayaw natin makipag-parting sa banal na hapunan natin. Ayaw lang natin kamahagi ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Kung minsan iniisip natin ayaw natin makipag-party, bakit? Dahil may nagawa tayo kasalanan sa Diyos. Mga kapatid, hindi po, hindi nananatili ang kasalanan natin. Mga kapatid, kapag ikinonfess mo yung kasalanan mo sa Panginoon, mga kapatid, nandun ka agad yung kapatawaran ng Panginoon. Hindi po pwede, hindi ka makipagbahagi sa katawan ng Panginoon dahil kabahagi po tayo. Noon po mga kapatid, ganyan din po ang aking kaisipan. Na kapag nakagawa mo ng kasalanan, hindi ako nakikipagbahagi sa banal na hapunan. Pero hindi po pala ganoon. Kabahagi tayo. Amen. Kaya nga sabi naman ang nakasulatan sa Matthew 11:20, ibigay mo sa Diyos yung pasanin mo. Hindi ikaw yung magpapasama, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen, mga kapatid. So, sa conclusion na po tayo mga kapatid, paano po tayo lumapit sa Diyos? Basahin po natin ang Hebrews chapter 12, verse 1 to 8. Ang sabi nito mga kapatid. Kaya yamang napupugpug tayo ng makapal na ginang na mga saksi. Itabi, sabi niya, na walang iwan ang bawat pasal. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating tapuhin, sabi niya, may pasgal. Tapuhin may pagtitiis ang tapuhin inilagay sa harapan natin. Namasdan, ganito pong sinabi ng Panginoon, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalagang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng lulugan ng Diyos. Sapagkat tinitilingin ninyo yung nagtitiis ng gayong pagsalamsam ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaybay sa inyong mga kaluluwa. Sabi niya, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabuo ang dugo, na nakikipag-away naman sa kasalanan, at inyong nilimot ang iniaral na ipinagigipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaybay man kung ikaw ay pinagbibigyan niya, sapagkat
pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang inibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ng anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapot kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat kung kayo'y mga anak sa ligaw, kayo at hindi tunay na anak. Amen. Kaya pala tayo dumaranas sa ganitong mga bagay, tayo anak ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Kung hindi ka naranas ng pagsubok, hindi ka anak ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, kaya tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Dahil tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen. Kung hindi ka dumaranas ng pagsubok, hindi ka anak ng Diyos. Sabi naman ng kasulatan. Amen. Hindi ka na pag-uusapan ng Panginoon. Hindi ka na itutuloy ng Diyos. Kapag hindi ka niya anak. Sa ating pong mga bisita, magpatuloy na po kayo, kapatid. Sa ating pong pagpapatuloy, maunawaan po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen.